Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Dr. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Paki-click po yung button bell para mabigyan kayo ng notification pagka may bago po tayong upload. And for our announcement, pakiagaw na po sa ating anti-aging soap and whitening soap. Available po sa Shopee. Cash on delivery. So look for IV, anti-aging and whitening soap. Very effective po. Yung anti-aging, talaga pong mababanat yung skin ninyo. And yung wrinkles po, malelesen. Nakaka-lift po ng muka if you regularly use it. So, kaya yung mga elderly, tuwang-tuwa, they use it not only for the face but for the whole body. Kasi gusto nila pati yung mga braso, kamay nila, paa, legs, banat. And yung whitening soap po natin, very effective. Tandaan nyo ho, kahit pareho kayo ng ganda at talino, mas lamang po ang may mas maputi. And hindi nyo ho kailangan stay ng masyadong matagal kasi ho effect po siya talaga. But of course, if you stay it longer, mas yung effect niya po. And hindi ho siya nakaka-dry ng skin. Karamihan ho kasi ng whitening soap nakaka-dry ng inyong skin. And also, for our announcement, you can still have a free check-up but try to bring a friend. Now, kailangan ho kasi ang health, sinasama nyo ho sa budget nyo every month para ho hindi dumadating sa pagkakataon na pag may nagkakasakit, halos nade-drain ho ang pamilya. Yung inipon ho ng ilang taon, labas ho lahat yan. Minsan nakakapangutang pa. So unlike ho sa mga ibang bansa tulad sa US, may mga health insurance po ang pasyente. Kaya may sinasandalan sila. And ni-retain po namin, still open ang promo package natin sa detox. So buy 2 detox free, 1 day blood cleansing, or vector scan. Pag ang binili nyo po, 1 detox, tsaka 1 day blood cleansing, ang ma-free nyo ho is vector scan. Now, yung atin hong yung mga gustong bumata, lumakas, mag-bloom, gumanda. So, meron ho tayong anti-aging protocol and our promo package is 5+1. Bili ho kayo ng 5 session, yung pang-anim po, free nyo na yan. And now is the right time para ho mag-anti-aging, no? Kailan pa ho mag-anti-aging kung uugod-ugod na. And of course, hindi lang ho yung panglabas na anyo ang gusto natin dito. Kasi pag bumata kayo, ibig sabihin yung cells ninyo bumata. Functionally speaking, syempre ho, mas maganda ang function ng younger cell kaysa sa older cell na po. You cannot buy age. As early as now, ayan, gawin nyo po yan. Pagka ginawa nyo po yan, sasabihin nyo sa sarili nyo talagang lumakas kayo. And yung atin pong high-dose vitamin C, niretain po natin na open pa po. So, makukuha nyo po discounted, minimum of 5. Magpe-prepaid ho kayo ng 5 session para discounted ho yung price ng high-dose vitamin C. Of course, high-dose vitamin C, meron hong antibacterial and antimicrobial effect po and anti-cancer effect. So, meaning nakapapatay ho ng mikrobyo, hindi lamang ho bakterya. So, pati ho virus, fungus, protozoans like amoeba, and parasites. So, lalo na ho sa mga nagsesepsis
pwede hong itulong ito aside from giving broad-spectrum antibiotic. Malaki ho ang natutulong ng high-dose vitamin C. And also, pati ho yung mga nagkikimo, using high-dose vitamin C can alleviate side effects tulad ho ng paglagas ng buhok, kawalan ng gana sa pagkain, and also yung panghihina. Inagamit na ho ito sa US, pati sa mga hospital. And yung may mga cancer po, kung hindi pa naman kayo nagkikimo and radiation, why don't you try first high-dose vitamin C? Wala po siyang side effect, lalakas pa ho kayo, nakapapatay siya ng cancer cell. But of course, hindi naman ho kaya ng high-dose vitamin C lamang. Meron pa ho kaming ibang protocol for a cancer patient. And kasama na ho dun, we will educate you on the do's and don'ts of being a cancer patient. So, kailangan ho yung knowledge and wisdom. Pagka ho hindi ho kayo gagaling kasi nakakain nyo yung mga bagay na bawal. And marami ho ang cancer survivor sa natural and integrative than conventional. Why? It is because if you just do chemo, radiation, immunotherapy, and operation, yung gamat ho ng cancer hindi natatanggal. So, kahit operahin nyo na ho yan, kinemo, radiation, may lalabas o may uusli po uli. So, kakalat pa rin ho and magme-metastasize and magre-recur pa rin ho yan. Why? Di nyo nang alis yung root cause. Plus, yung ginawa niya ng mga microscopic cell from the first year to the 7th year, andyan lang ho yan. And umusli pa lamang hong nakita ng naked eye natin is yung nasa ika-8th year. So, yun lamang ho ang pinagtuunan ninyo ng gamot. So, pero ho, ang susunod na susulpot po dyan, yung nasa 7th year, then yung nasa 6th year, 5th year, 4th year, hanggang sa yung root cause po, kailangan matanggal. Kailangan nyo hong maintindihan yan. Kasi pag sinabi sa inyong sa ospital na total remission ka na, ibig sabihin wala ka ng cancer cell, it is not true. For the meantime, you are nasa total remission ka, but yung microscopic cancer cell ho kasi hindi nyo naman makikita yun sa mga PET scan kasi ho microscopic pa lang yun. Pagka nasa ika-8th year na ho yan, saka lang ho yan lalabas at magiging visible sa naked eye natin o sa ibang part ng katawan. And ayan po, ang atin hong high-dose vitamin C, pwede nyo ho yung i-prepaid na, hindi na kayo mapagsarahan ng promo. And also, wala hong expiration kung kailan nyo yung gagamitin. Transferable ho yung mga yan. Not only high-dose vitamin C, so pati ho anti-aging protocol, transferable, no expiration. And pati rin ho yung ating promo package ng detox, buy 2+1, transferable po and no expiration. Now, ang vector scan ho, nauuna ho yung mag-positive than laboratory test and than symptoms. So, wala pa ho kayong simptomas, sasabihin na sa atin ni vector scan kung ano yung upcoming diseases and your present diseases. Now, more than 90% po ang accuracy niyan. Russian technology ho yan. Wala hong radiation. And the result is not subjective. So, hindi ho nababase sa opinion ng nagbabasa. Kundi, yung machine ho mismo ang babasa ng result ninyo. Lalabas ho dito lahat ng mikrobyo, bacteria, virus, fungus, protozoans, and parasite with their scientific name. Hindi ho general na parasite lang, sasabihin hindi ho with scientific name. And so, pati ho kung papalit-palit na kayo ng antibiotic, kailangan nyo pa ang culture and sensitivity. Sa vector scan ho, sasabihin niya kung anong bacteria yan. And lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, so siyempre ho may agam-agam kayo na baka kayong susunod na magka-cancer, makikita na natin ho ahead with a vector scan if you have the 3 causes of cancer. So may time pa ho tayong tanggalin yan. And yung mga may lahi ho ng stroke and heart attack, hypertension, diabetes, makikita na ho natin agad if barado ang circulation. May protocol din po tayo sa mga barado ang circulation. Yung may mga gallstone, kidney stone, cancer, barado ang puso, yung mga ayaw ho ng opera. At yung mga may CKD, dinadialysis, ascites, liver cirrhosis. So, lahat ho halos ginagamot ho dito sa amin. Huwag lamang po fracture and anatomical problem.
yan ho talaga ay hindi namin kayang gamutin. Hospital po talaga yan. Kaya yun ho ang huwag niyong iingatan ninyo, lalo na sa mga osteoporotic, yung hindi kayo maka-fracture. Kasi ho, hospital talaga bagsak nyo. Wala hong alternative medicine na makakagamot niyan. And marami na kami natanggalan ng gallstone, kidney stone, marami na po. And marami na rin ho kaming napababang creatinine. Sa dinadialysis po, dialysis is not the answer because it will not arrest further deterioration of the kidney. Still, darating ho kayo sa total shutdown. Ibig sabihin ho, 100% ng kidney ninyo, wala na hong function. So, akala nyo ho, may kidney transplant? Yes, meron. But ang kapalit ho nun, iinom kayo ng immunosuppressant, pagbagsak ng immune system. Lifetime. So, para ho kayong may AIDS, maubuhan lang ho kayo sa harap, kayo na ho yung may ubo. Super bagsak resistensya ho. Which is minsan hindi ho yan alam ng pasyenteng itatransplant. Malalaman niya ho yan pag andyan na. Kailangan niya hong uminom ng immunosuppressant para ho hindi i-reject ng katawan yung bagong organ na isasalim sa pasyente. Okay. Detoxification program, kailangan ho natin yan. Parang change oil natin yan sa sarili. Di ho ba ang sasakyan, change oil para ho hindi masira hindi kumatok ang makina. Same thing with our body. Kailangan ho yan para, para hindi tayo magkasakit. Nililinis ho yan ang basic organs which is colon, liver, gallbladder, kidney. It removes germs and chemicals including allergens inside the body. So yung number 1 rule ho, kailangan colon is clean. Kasi ho, di natin magagawang healthy ang liver pag marumi ang colon. Yung liver and gallbladder naman din ho, kailangan yan malinis. Bakit? Yan ho halos ang root cause ng halos lahat ng sakit. Congested liver and congested gallbladder. Reading ho sa inyo sa ultrasound, fatty liver, hindi ho fats lang yun. Meaning yung buong atay po ninyo, puno na ho ng bato. Pag yun ho nalaglag sa atay, so ang tawag na ho dyan, gallstone. But in reality, siya rin ho yung nandoon sa atay, hindi lang ho visible sa ultrasound yung loob ng liver. So, hindi na ho yan makakasala pag puno na ho ng stones. So, yung function ho ng liver na i-impair. Kaya, sari-saring sakit po, pati cancer. Magha-high blood ka, diabetes, hypertension, high cholesterol, high uric acid, high triglyceride. Kaya ho yan, ka-maintenance ang mga tao dyan habang buhay because the root cause is not being addressed. Hanggat hindi ho ginagalaw o nililinis ang atay at apodo, habang buhay ho yan sa maintenance and parami ho ng parami ang iniinom ninyong maintenance. And of course, high dose blood cleansing, mahahydrate po ang katawan, malilinis po ang ating blood, pati po yung dinadaanan. So yung atherosclerosis and yung blood, mas magiging less sticky siya. Pag marami yung blood, sticky siya. So pag natanggal ho yung mga germs and chemicals, gaganda ho uli ang circulation, makakapag-supply na ho yan ng oxygen and nutrition na bit-bit ho ng ating pulang dugo from head to toe. 7 times delivery ho ang ating blood from head to toe. So, kaya ho, kailangan detoxification and blood cleansing program, ideally every 3 months and ang vector scan ho, twice a year. So, ayan ho, ang ating tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa fish. Isda po, isa ho sa fascinating creature na nakatira ho sa ating aquatic environment ay ang mga isda. They come in countless shape, size, colors. They play a crucial role sa ating ecosystem. And iba-iba hong klase ng fish, freshwater fish, saltwater fish. Freshwater, yan hong nasa mga lake, river, ponds, and example ho, catfish and carp. Saltwater fish, yan ho nasa ocean, dagat, tulad ng tuna, salmon. Tropical fish, yan ho yung mga nasa aquarium po. Angelfish, gapos, clownfish, deep sea fish. Yan ho yung mga deep nasa ocean's depth, no, yung malalalim ho na dagat. Game fish, ayan, kasama ho ang marlin dyan. Swordfish. Bottom feeders, they feed on the bottom of water bodies like catfish, schooling fish,
They travel in large group for safety and feeding efficiency tulad ho ng sardines, anchovies, cartilaginous fish. Meron ho itong mga skeleton, may mga cartilage ho siya rather than bone. Tulad ho ng shark. Ayan, tulad ho ng pating. Now, lahat ho ba ng fish is okay na kainin? Hindi po. Ang mas maganda ho o ideal natin kainin yung mga deep sea at saka may scales. So ano ho ang hindi sasama sa criteria dyan? Tilapia at bangus, which is very very common at siya ho ang pinakamura. Kasi ho ang kinakain yan, hindi natural. So feeds ho ang kinakain yan, naka-fish pond ho yan. So syempre ho ang feeds, puno ho ng hormones and antibiotics yan. And yung tuna, espada, kasi nga ho walang kaliskis. Dapat ho may kaliskis para ho yung mga mercury galing sa oil spill ng barko ay hindi ho masyadong ma-absorb sa isda. So yung mga nagsasabi na makukulangan ako sa protein pag hindi ako kumain ng meat, di po totoo kasi ang isda, complete, lahat ho ng essential amino acids sa katawan na andyan. Marami rin ho yung vitamins and minerals at reduce ho ang risk ng heart disease and crucial ho yan for brain development and function. Marireduce ho ang risk ng cognitive decline. Yung paghina ho ng memory ninyo, pag-iisip. Sa mata ho, may mga tulad ng salmon and tuna, very high in omega-3 fatty acid, antioxidant, and nakaka-reduce ho ng risk. So maganda ho sa age-related macular degeneration. Magaling din ho ito sa depression and anxiety. Kasi ho, yung omega-3 fatty acid nakaka-reduce ho ng symptoms ng depression and anxiety. Arthritis. So kasi ho, ang omega-3, which is present sa fish, magaling ho siyang anti-inflammatory, which is kailangan ho sa may mga chronic arthritis. Cancer prevention. Nalo-lower ho ang risk ng certain types of cancer tulad ng colorectal, marami pa hong iba. Nakakatulong ho ito sa pagtulog by promoting the production of melatonin, a hormone that regulates sleep-wake cycle. Sa weight management po, nakakatutulong din yan. And kasi ho, low calorie, syempre ang isda. And food that can help keep you feeling full and satisfied. Of course, making it beneficial addition sa weight loss or weight management ng pasyente. Harm, ang pinaka-harm ho ng fish is yung mercury contamination. Kaya nga ho, ang kakainin dapat ho ay may kaliskis. And of course, ang mercury ho, very toxic or poisonous. Neurotoxin ho kasi ang mercury, especially sa mga developing fetus, mga buntis ho, sa infants and young children. So, ilimit ho ang consumption ng high mercury fish, especially sa pregnant women and young children. Kadalasan din po allergies. Mercury contamination, allergies, at saka mga foodborne diseases. Kaya ho, kailangan laging fresh ang isda. Pag umiba na ho ang amoy niyan at hindi na ho fresh yung mata, huwag nyo na hong kainin. And ano ho yung mga vitamin content ng isda? Meron ho yung vitamin D, such as salmon, mackerel, tuna. Excellent sources ho yan ng vitamin D. Important ho yan for bone health, sa immune function natin, and also reducing the risk of certain chronic diseases. Vitamin B12, meron din ho yan. Essential ho yan para sa nerve function natin, DNA synthesis, production of RBC. Vitamin A, oily fish like trout, herring, and sardines contain vitamin A in the form of what? Retinol, which is important ho yan para sa vision, immune function, and skin health. O di ba nakikita nyo madalas ang retinol, kasama ho yan lagi sa mga cream na nilalagay natin sa mukha. Vitamin E, meron din ho siya. Powerful antioxidant ho yan that helps protect cells from damage na caused by free radicals. Nakakataas din ho ng immune function natin ang vitamin E. Vitamin K, importante ho yan for blood clotting and bone health. Minerals, so meron hong selenium ang isda tulad ng tuna, halibut, and sardines. Excellent source ho yan ng selenium. At importanteng antioxidant ho ito that helps to protect cells from
damage. Nakakasupport din ho ang selenium sa thyroid function. And may anti-inflammatory properties din ho. Iodine, mga seafood ho, particularly yung mga seaweeds, saltwater fish, richest source of iodine. Calcium, yung mga canned sardines and salmon, may significant amount of calcium ho yan. Crucial po ang calcium, of course, for what? Bone health, muscle function, and nerve transmission. And of course, kaya napaka-healthy ng isda, kaya lang minsan mahal, mas mahal pa sa karne. Kaya yung iba nagtitipid, mas nakakarne kaysa nakaisda. But marami siyang health benefits. So, Ivy? Para po dun sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 0977. Turuan niyo po ako na makabili anong medisina para maayos pa at mataas pa ang buhay natin. May kahinaan daw yung hips niya. 67 years old siya. Baka kasi hips ang kinumplain ninyo. Baka kayo ay may osteoarthritis. At saka baka kayo ay obese. Oo, yun. Or, overweight. Siyempre masyadong nabibigatan. Ang osteoarthritis, wear and tear. So, as we age, siyempre humihina nagagasgas, nauupod, tapos malaki yung bibit-bitin niyang weight dahil mataba ang pasyente. So, kung mataba kayo, kailangan niyo magbawas ng carbohydrates. And yung sa osteoporosis niyo, kailangan niyo magpunta dito sa amin. Magpalista ng check-up. May protocol tayo dyan para mag-cell repair. Hindi pain reliever ang ibibigay namin sa inyo. Kung hindi, something na magse-cell repair yung mga joints ninyo at buto ninyo. So, nourishment po. Mag-iingat po sa fracture. Kasi kung mahina ang inyong hips, baka hirap kayo maglakad, baka matumba. Yan hindi namin kayang gamutin ang fracture. Kung hirap ang hips ninyo, sa tingin ko kahit di ko pa kayo nakikita, mas hirap ang knees or tuhod ninyo. Kasi mas mabigat, mas maliit ang tuhod, mas malaki yung bibit-bitin niya, kasama na yung hips sa bibit-bitin niya. Kaya kung may damage o mahina ang hips ninyo, sa tingin ko lalong mas mahina ang tuhod ninyo. So, lang tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark natin is along Makati Avenue, yung corner General Lima Street, and everyday bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. So, kailangan lamang magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689, 0917-810-61. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo. Maagapan kung kayo ay may walking pneumonia. Yan naman ay treatable, kailangan lamang we catch it early. At I am inviting everybody every day na magpa-check up kasi wala siyang simptomas. At pag nahuli kayo, wala na po. It's too late na. And samantalahin nyo na naka-open pa ang ating promo package sa detox. Buy 2 plus 1. If you buy 2 detox, libre ang isang 1-day blood cleansing or vector scan. Or if ang binili nyo isang detox, isang blood cleansing, vector scan ang libre ninyo. And atin pong anti-aging protocol. So, ang promo package natin is 5 plus 1. By 5 session, yung pang-anim nyo is already free. Ngayon po ang right time para tayo ay anti-aging. Kailan pa pagka yung uubod-ubod na po. Kayo ay lalakas, gaganda, mag-glow, babata. So, functionally, yung cells nyo will become several years younger. And syempre mas matikas ang ating katawan pagka younger ang cells natin. And yung high-dose vitamin C po natin, discounted siya if you buy at least 5
session. So, magiging discounted po ang vitamin C. Marami na hong gumagamit niyan, no? Anti-cancer, antimicrobial effect. Makihabol na rin po sa ating anti-aging and whitening soap. So, look for IV anti-aging and whitening soap. Sa Shopee ho, available po siya. COD po, no? Kailangan lamang ho ay makiagaw kayo habang may stock. Kasi ho, halos lahat ng bumili nag-reorder. And ang reorder ho nila mas marami kumpara ho doon sa una nilang binili. Meaning, halos lahat ho ng gumagamit is satisfied, no? And meaning, it is very effective. And paki-like, share, and subscribe na rin po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapon ito. Abangan niyo po muli kami bukas. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang TPT. Sama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy at sumayin ang katotohanan. Salamat po. Abangang muli ang programang magtuturo sa atin ng natural at makabagong solusyon sa mga suliranin sa kalusugan. Usapang KKK.